Uh, Today, welcome to this video. My name is Jeban Naguelo, and sa video na to ay tuturuan ko kayo or gagawa tayo ng structural modeling analysis and design of two-story mix of used steel structure. Then sa video na to, natin na ang lecture 1 natin ngayon ay gawa tayo ng new model at story. So tara, gawin na natin. So ito nga pala yung structure na gagawin natin. Ito yung ground floor nya. Yan, may dimension na 23 by 9.5. Second floor. Then ito yung height nya mula dito sa top of beam natin na 3.2 plus 3.2 6.4. So tara, gawin na natin. So ang una mo natin gagawin ay punta dito sa node. Then kailangan natin magawa na isang starting point. So lagyan natin dito sa x ay 0 para mag 0 na lahat. So para yan, para malaman na yan. Ito yan. Ito. So natin. Ito yan. Ito yung magiging starting point natin. Then para naman tayo, punta tayo sa para magawa natin yung structure na to. Yung node yung magiging column natin. Then yung ito naman is gagawin natin to. So, tara. So para magawa yan, select mo muna yung node. Select mo yung node. Then punta tayo dito sa geometry, then sa structure, then dito sa translational repeat. bago pala tayo pumunta dyan, ito ayun mo natin yung view natin. Dapat ito ay naka top view para masyado siyang madali. Yan, malalaman natin na top view na siya kung ganito na yung niya x and y and z na niya. Then kapag naman naka display ng nakaganyan naman, then kapag naka side ito, then kapag naka top view, yung y ang nasa gitna. Then para na punta sa geometry para makagawa tayo ng magawa natin yung mga distances na nodes natin. Punta dito sa translational repeat. Yan. Then dapat alam natin kung ilan yung distances natin. So dito sana natin meron tayong distance sa 1, 2, 3, 4, 5 na may tag 4.5, 4.5, 4.5 at 5. So tara, steps natin ay 1, 2, 3, 5. Tapos sa unang steps may 4.5, 4.5 at 5. Yan. Tapos kapag gusto natin magkaroon na siya ng beam, pindutin lang natin tong link step. Then di ba ang na yon, ba yung ay sa x siya, sa x papunta siya sa x. So tama yung natin, papunta siya sa x. Ito yan, papunta siya sa x. So tara, then lagyan natin ng link step para magkaroon siya ng beam. So okay, so yan, okay na. Then okay na yung natin dito. So dito naman tayo, pupunta naman tayo sa z. Sa z naman tayo. So ang z natin is meron siyang 7 at 2.5. So 2.5. Gawin natin, select natin to lahat, then translational repeat, then 2 step. Tapos papunta siya sa baba. Ito papunta siya sa baba. So say na 7 by 2.5. Tapos link step natin para meron na siya na beam. So okay lang. Ayan na. So
tingnan natin kung tama yung ano natin. Test yung mga dimension natin kung tama ba. Punta tayo dito sa utilities, beam tools, tapos dimension of beams. So display natin. So yung una ay 4.5, 4.5, tama naman to, top 7 to. So tama naman. So tara. Then ito na yung ground floor natin. Pero pero ano, yung ground floor natin wala siyang ano kasi lupa naman yun eh. So ito tatagtagin natin to. Itong ano lang, itong mga node lang ang iiwan natin. So ano natin yan, tatagin natin yan. Tinong link step ko pa. Then no para may iwan. Then pagpupunta tayo po, gagawa tayo ng story. Paway naman siya, pataas naman siya. So ano natin to, select natin to lahat, select natin yan lahat. Then ba tayo sa ano, sa view, then sa side view siya para yan, side view, kahit anong side view yan, basta side view kasi kakapareho lang naman yan ng height. So yung una ay 3.2 at 3.2. So tara, so tayo dito sa geometry, translation, and repeat ulit, and then dalawang step, dalawa yung pagitan yan na pareho naman, 3.2 by 3.2. Tapos link step yan. Tapos okay, yan. So tayo sa view, so structure, mali pala, ang gawin natin, nakalimutan natin, paway nga pala yung ano, paway. So punta tayo dito sa side view, hindi natin na bago yung direction ng ano natin, node source. So punta sa view yan ulit, sa Y siya, sa Y. So 2 na dalawang 3.2. Tapos link step natin, tapos yan, okay na. So okay lang. Ayan na, punta tayo sa view, display or structure. Yun, ito na yung ano niya. Then para maano naman yan, magkaroon niya ng tawag dito na beam. Ano tayo, punta lang tayo dito sa side view, tapos ano natin to, select natin yung second floor, select natin yung second floor. Hindi, lahat na lang pala, lahat ang nasa second floor. Tapos selected objects, tapos display whole structure. Yan. Kasi itong task baba lang magkakaroon ng beam. So para magkaroon yan ng beam ng mas madali dito sa select, tapos dito sa beams sa select as beams. Then ano natin yan, di ba? Ayan ay para kapag sa top view, yan pa X at pa Z. So ano natin, sa select beams parallel to X, yan, then parallel to Z. Ay, wait lang, ano natin pala yan, tapos select. Hindi pala dyan.
Dito tayo sa beam layout pala. Dimang. Sa beam layout. Dito. Yan dyan. Tapos ano natin yan. Ayaw. Yan yung magana. Beam layout. Then para dito sa beam layout nakikita geometry. Tapos beam sa parallel to x-axis. Yan ang x-axis. Yan. Yan meron na. Tapos sa y naman. Ay sa z naman. Ayan, meron na. Meron na tayong whole structure. Yan. Bali ganyan lang kadali yung ano natin. Pero meron pa tayong ibang mga way para mas mapadali yung ano natin. Yung paggawa ng whole structure natin. Meron ditong ano. Itong wizard. Structure wizard. Yan. Dito itatype mo na lahat kung magkakaano lang naman yung ano mo. Tulad lang yung ano mo, yung dito. Yung kanyang dimension, yung ano baga. Hindi siya ano, wala siyang ang tawag. Wala siyang unsymmetry na geometry. Kapag wala siyang ganun, mas madali lang ano. So gawin natin dito yung ginawa natin dyan. So punta tayo dito sa model type, tapos sa frame model, tapos dito sa frame. Yan, tapos dito mo na ilalagay yung ano mo, yung dimension ng whole structure mo. So dito sa length, itong length na to, ito yung magiging parallel to x nya. Tapos yung width naman is yung magiging parallel to z. So tingnan natin. Di ba yun ay 23? Yung parallel to ano, x is basta parallel to 23. Height na 3.2, 3.2, 6.4. Tapos width na 9.5 kasi 7 plus 2.5. Then dito sa ano, number base niya, ito yung distance niya, number distance niya. So di ba meron tayo yung 5 sa height na 2, sa ano na 2. So dito, tapos para maayos mo yung dimension niya, punta dito, i-click lang natin tong 3 dot na to sa tabi ng kanyang ano, dito. Yan. Tapos, yan, ano natin. So, dito ay 4.5, wait lang, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, okay. Tapos sa height niya, 3.2, okay na yun yan. Tapos sa width na 7 at 2.5. Tapos okay. Tapos apply. Yan lang. Yun. Ganun lang kadali yung dito sa ano, sa structure wizard. Yan lang. Whole structure na. Basta ano lang siya. Magkakatulad lang siya ng dimension. Yung wala siya dito, wala siya. Yung isa dito ay nandito lang. Yung may beam dito na dito lang siya. Ito dito sa part na to. Tapos ito wala na. Itong part na to wala na. Bale ang gagawin mo, ito yung ano lang. Itong magkatulad lang yung gagawin. Tapos kapag na-apply mo na yan sa staad, doon mo na siya lalagyan ng ano, idadagdagan ng beam. Para ano na sa staad natin. Para dito sa file, para mailipat natin sa staad, punta sa file, tapos sa merge model with staad pro model. Tapos yun, malilipat na dito sa ano natin, sa staad natin, sa staad model natin. So ayun natin yan.
Yan. So, ganun lang kadali yung paggawa natin ng new model at story. Then, dito na lang muna ngayon sa first lecture natin. Then, sa second lecture natin, nagawa naman tayo ng punta naman tayo dito sa properties. Nagawa tayo ng materials and properties. So, thank you.